Isang magandang araw po muli ng Sunday sa lahat at narito tayo muli sa ating Sunday School class online at ipagpapatuloy po natin yung ating mga pinag-aaralang mga lessons at ngayon po araw ng linggo 24th of January 2021 tayo po muli ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At isang pagbati po sa lahat ng ating mga kapatid sa Malibay Pasay Church ng Family Tabernacle 1 of the United Pentecostal Churches of the Philippines. At sa lahat ng mga magsisipanood po ng video na ito. At narito tayo muli pag-aralan ng ating mahal na Panginoong Diyos sa kanyang mga salita at mahalagang mga aral. At tayo po ay manalangin para humingi ng patnubay ng ating Diyos na buhay para sa kaunawaan at katagumpayan. Lord God, sa iyong makapangyarihang pangalan, Panginoong Jesus, Almighty Father in Heaven, pinadalangin po namin sa iyo ang pag-aaral na ito ng iyong banal na salita. We pray for understanding, Lord, sa bawat mga manonood at magsisipakinig sa lesson na ito. At ang dalangin namin, Panginoon, ay hindi magtatagumpay ang kaaway sa kanyang paghahadlang at anumang tangka, Panginoon, na harangin ang anumang biyaya na nilaan mo para sa lahat ng nakhandang matuto, Panginoon, at mag-aaral ng salita mo. Aming banal na Diyos. We claim, Lord, the victory sa pag-aaral na ito. And we thank you, Lord Jesus, as we claim and ask this prayer in your mighty name, Jesus Christ, our Lord God. Amen. Praise the Lord. At ang lesson po natin ay yung lesson 12 matapos yung nakaraang Sunday na yung mga 11 lessons po ay na-complete na natin. Ngayon ito po yung last sa set of lessons. At ang title po nito is Jesus the Creator. Amen. At here we talk about the miracles, yung lahat ng mga dinaanan nating mga lesson numbers. Ito yung mga himala na ginawa ng Panginoong Jesus, proving that He is the Almighty God. At here we have two miracles. Yung pag-aaralan natin ay yung una, yung pagkasaway ng ating Panginoon, pinigilan niya ang bagyo, yung storm, nung sila ay nasa bangka. And we are all familiar with this sa mga verses, yung mga nakaraang pag-aaral pa na ang mga taon tungkol sa salita ng ating Panginoong Hesus at mga ginawa niya. Here we have the understanding na ang ating Panginoong Hesus ang makapangyarihang lumikha. Amen. Sa lesson natin, it says that God is the only creator. Only God can create. Amen. This divine prerogative of being able to create is exclusively reserved for the one true Almighty God. Walang ibang makakalikha, walang ibang kayang gumawa, at yung kakayahan na ito, ang kapangyarihang lumikha, ay nakalaan lamang tanging sa makapangyarihang Diyos na buhay na nag-iisa. Amen. Doon sa maraming mga pagkakataon sa salita ng Diyos ay ipinakita ng Panginoon na taglay niya yung mga katangiang ito, yung prerogative na tagapaglikha. Amen. Thus, proving His deity, yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus, pinatunayan niya doon sa mga ginawa niyang mga himala. Amen. At yung mga ginawa niya na pag-change from water to wine, yung kanyang pagpaparami ng mga piraso ng tinapay at isda para marami ang mga kain, libo-libo. Yun po yung mga himala na ginawa ng Panginoong Hesus na patunay that He is the mighty Creator. Amen. And apart from the miracles, yung mga verses pa na all over the Bible na nagpapatunay na ang ating Panginoong Hesus ang lumikha at tanging siya yung may kapangyarihan nito at pinatunayan niya that He is the Creator. Dito ay basahin po natin sa John chapter 1 verse 3. Ang sabi po dito sa Juan 1:3, all things were made by Him, and without Him
was not anything made that was made. Amen. At doon din po sa John chapter 1 verse 10. Doon pa rin po sa Juan 1 sa talata 10 naman. Ganito po ang sabi. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. Praise God. At doon naman po sa Colossians chapter 1 verses 16 and 17. Ganito po ang sinasabi. Colosas 16:17. For by him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible. All things were created by him and for him, and he is before all things, and by him all things consist. Yun po ang sabi sa Colosas 1:16 at 17. At doon naman po sa Isaias 44:24 or Isaiah chapter 44 verse 24, sabi po doon Thus saith the Lord, thy Redeemer, and he that formed thee from the womb, I am the Lord that maketh all things. Yan po ang sabi ng ating makapangyarihang Diyos. At doon pa rin sa Isaiah 54:5, ang sabi po, For thy Maker is thine husband, the Lord of hosts is his name, and thy Redeemer, the Holy One of Israel. Praise God. Yung Redeemer po, ang manunubos, alam natin, ng Panginoong Jesus. Wala nang iba. Tangi siya yung tumubos sa atin sa mga kasalanan natin at tagapagligtas natin. Amen. Ngayon, tingnan natin doon sa miracle na ginawa ng ating Panginoon, proving that He is the Creator. Jesus stills a storm. Pinatahimik ng ating Panginoong Diyos ang unos. Doon sa scriptural references po natin, marami sa New Testament ang lathala nito. Ni-record po sa Matthew chapter 8 verse 18. And doon din po sa verses 23 hanggang 27 sa Matthew 8 pa rin. At ganoon din po sa Mark chapter 4 verses 35 to 41. Mark 4:35 to 41. At hanggang sa Luke chapter 8 verses 22 hanggang 25. Yun pa rin po ang sinasalaysay dito tungkol sa pagpapatahimik ng ating Panginoong Hesus doon sa bagyo. So, in this miracle, we see the dual nature of Jesus brought out very clearly. At maalala natin na dalawa nga yung tinataglay ng ating Panginoong Hesus na katangian dito, yung dual nature niya, dalawang kalikasan ng Panginoong Hesus being in the human nature, or may taglay siyang human nature sa kanyang pagkakatawang tao. And the second nature niya is the divine nature of being God. Amen. Ang taglay niya ng pagka-Diyos nandoon po pinakita. And His humanity is revealed by His weariness and exhaustion. Dahil mababasa natin doon, napagod ang ating Panginoong Hesus, na pahinga, natulog, being in human form. Amen. His deity is revealed as the great creator, stilling the stormy sea. Bilang Diyos naman, siya ang nag-utos na tumahimik ang bagyo, o pinigil niya ang lakas ng bagyo. Biglang huminto. Praise God. And Jesus had spent a strenuous day teaching the multitudes, sa pagtuturo ng Panginoong Hesus ng kanyang mga sermons, mga aral na pinapakinggan ng libo-libong mga tao noon, at nagsisusunod lahat sa kanya palagi kahit saan siya pumunta. Ang mga pinagaling niya at mga taong sa kanya ay nagsisisamba, ang taong sunod ng sunod sa kanya kahit nasaan pa o gaano kalayo siya pumunta. Ngayon, sa dami ng kanyang mga ginawa,
Yung sinabi niya sa mga alagad niya, let us go over to the other side of the lake. Kaya yung paglalayag nila gamit ang bangka ay malayo, nasa 7 miles ang distansya. And they got into the boat without any preparation. Biglaan na pagsakay nila sa isang bangka at walang mga paghahanda. And Jesus got into the boat just as he was, and immediately lay down in the stern of the boat and went to sleep dahil nga sa pagod sa kanyang pinerform na mga pagpapagaling, pagbibigay aral sa lahat ng mga tao. Yung energy niya, siyempre kailangan niya rin na i-replenish. Everything went well until they were in the middle of the lake. Nung nasa kalagitnaan na ang paglalakbay nila, biglang may malakas na bagyo. At doon, naging madilim ang kalangitan and the wild wind swept down the Jordan Gorge. Sabi dito, the disciples sought to weather the gale, but every moment the storm grew worse. Sobrang lakas ng bagyo, walang may kakayahan na labanan o kung umiwas man ay tinangkalang mga alagad na nakasakay doon sa bangka kasama ng ating Panginoong Hesus. And yung kalagayan nila tila ba nagiging hopeless na sa tingin ng mga alagad dahil sa lakas nga ng bagyo na yung ganoong pangyayari ay tila ba tataob na at ikamamatay nila. Praise the Lord. At kahit anong gawin ng mga alagad ay tila ba walang nangyayari. At in the face of death, they grew very fearful. Natakot na sila dahil nga sa lakas ng bagyo. Kahit naman siguro sa atin na mayroong signal number 3 or 4 dito sa bansa natin, alam natin may mga namamatay, may nabibiktima ng pagkakasalanta. Amen. Kaya mas lalo sila doon siguro dahil nakasakay sila sa bangka, malakas yung galaw ng tubig, at ano ang kakayahan nila na iligtas yung sarili nila. Amen. Wala. Lalo pa noong mga panahon na yun, wala namang technology para magkaroon ng pang-save para sa kanila, para radyohan nila kung sino yung pupunta sa kanila na saklolohan sila. Anyway, they rushed and shook Jesus, who had been sleeping through it all. Na ang ating Panginoong Hesus ang tanging na wala nilang lapitan at gisingin para sabihin. Sabi nga ng mga alagad, Master, carest thou not that we perish? Sabi ng mga alagad. Yung salita na galing sa takot, galing sa matinding desperation, nakawalan na ng pag-asa, yung kanilang mga sinabi na yun. And Jesus stood up in the midst of the roaring waves and howling storm and rebuked the storm. He commanded the wind and the waves as if they were human beings or animals. Inutusan ng Panginoong Hesus yung mga alon at yung malalakas na hangin. Inutusan niya, sinaway niya. Tigil, sabi ng ating Panginoong Hesus. Salita niya ang ginamit. Praise the Lord. The disciples were fearful that they were going to drown in the midst of the howling storm. Yun po yung pangangailangan sa kalagayan nilang yon. That was the situation. So certainly danger was great. Amen. And how the miracle was performed, makikita natin simply by the command of the Lord Jesus Christ. Nandun yung authority. Hindi tao yung kausap niya, kundi nature, yung hangin, tubig, sa lake. Pero kinausap niya, sinabihan niya, tigil. Sino ang maaaring magtaglay ng ganyang kapangyarihan at authority? Tanging ang lumikha. Amen. Because they obeyed. Inutusan niya na tumigil ang tubig, ang hangin. Sinunod siya. Praise God. And so, Jesus then turned and rebuked his disciples for their unbelief.
And we are reminded of the creation nung nilikha ng Panginoong Diyos ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Paano niya ginawa? Salita ng Diyos. God spoke the world into being. Yung buong creation, lahat kalawakan sa pamamagitan ng pagsasalita ng Panginoong Diyos. Halos ba iniutos niya magkaroon ng liwanag, maghiwalay ang tubig sa taas at sa ibaba. Sinabihan niya na magkaroon at nangyari nga po. Ganito yung pinakita ng Panginoong Hesus na kapangyarihan. Praise the Lord. And so, it was the very same one speaking from the stern of the boat in the middle of the Sea of Galilee. Kung ano yung pinakita ng ating Diyos sa kanyang paglalang nung pasimula pa lamang ng lahat, ganun yung ipinakita ng Panginoong Hesus doon sa panahon na nasa storm o unos ang mga alagad kasama ang Panginoong Hesus. The disciples were fearful, but they did not have faith. Nakalimutan na siguro ng mga alagad na hindi sila mapapahamak habang kasama nila ang ating Panginoong Hesus. Dahil sa pagkalimot na yon, natakot sila na sila ay mamamatay. And this lesson teaches that faith and fear cannot be in your heart at the same time. Kung ang pananampalataya o pananalig ay nasa puso ng tao, walang dapat kalalagyan ang pagkatakot. At kung pagkatakot naman ang nasa puso ng tao, walang paglalagyan ang pananalig o pananampalataya. Kaya po, yun yung dapat na matutunan dito, na hindi magsasabay kailanman ang pagkatakot at pananalig. Praise the Lord. So if a person believes God, he will not be afraid. Jesus was master even when he was asleep. Alala natin sa scriptures na ginising nila ang ating Panginoong Hesus. Kahit na malakas yung hangin, yung mga alon doon sa dagat ay alos itaob na yung sinasakyan nilang bangka. Ang ating Panginoong Hesus ay namamahinga. Praise the Lord. With Jesus in the boat, it was impossible for the boat to sink. Amen. Hindi kayang palubugin ng kahit na ano ang bangka na pinaglulanan ng Panginoong Hesus. Dahil siya ang creator, siya yung lumikha ng lahat. Praise God. The other little boats that crossed over could have sunk, but definitely not the one in which Jesus was sleeping. Kaya matuto ang lahat sa atin, pati hindi lamang doon sa mga alagad, na anuman na sitwasyon, kasama natin ng Diyos at hindi tayo mapapahamak. Huwag lang tayong mawawalan ng pananalig sa Kanya. Amen. And so, doon naman sa paglakad ng ating Panginoong Hesus sa ibabaw ng tubig, Jesus walks on the water. Scriptural reference po dito is Matthew chapter 14 verses 22 hanggang 36. Mateo 14:22 hanggang 36. Ganon din po sa Mark chapter 6 verses 45 hanggang 56, or Marcos 6:45 hanggang 56. At nandun din po sa Juan 6:15 hanggang 21, or John chapter 6 verses 15 to 21. At nandoon po mababasa that Jesus had sent his disciples across the Sea of Galilee in the evening while he remained behind to pray. Pinauna niya ang mga alagad habang ang Panginoong Hesus ay nanalangin. And it was night and they were crossing a terrible storm na sa paglalayag nila sa bangka, mayroon na naman silang hinarap na bagyo at malakas ang bagyong ito. And this time, Jesus was not with them. Doon sa pagkakataong ito ay sila lamang, yung mga alagad, ang nakasakay. At alam natin, ang ating Panginoong Hesus
ay nananalangin sa kasalukuyan, sa panahon, oras na yon. Praise the Lord. And they had to struggle against the adverse wind, but in spite of their hard work, yung kanilang pagsisikap na makaiwas doon sa storm, ay hindi sila na nalayo doon sa malakas na ihip ng bagyo. And Jesus spent the night in prayer, but he knew the struggle his disciples were having. Amen. While they were struggling with the waves, he was struggling in prayer. Finally, the fourth watch, between 3 and 6 in the morning, Jesus went to meet the disciples. He was walking on the water. Praise God. At dito nakikita yung pangangailangan na ang mga alagad ay nag-struggle para makaiwas doon sa bagyo o sa storm, at kinailangan nila ng kalakasan, ng encouragement. Praise God. And how was the miracle performed? Yung sinagawa ng Panginoong Jesus na himala. Jesus went to his disciples' aid. Nilapitan ng Panginoong Jesus para tulungan ang mga alagad doon sa kanilang struggle sa storm. At in the hour of their desperate need, doon ay binigyan niya ng assurance. Amen. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, "Be of good cheer, it is I. Be not afraid," sabi ng ating Panginoong Hesus. At yung mga alagad, nakita nga nila na may naglalakad sa ibabaw ng tubig. Praise the Lord. At gabi. At hindi nila agad nakilala. Amen. At itong si Pedro ay nagsalita, sinabihan niya yung nakikita niyang tao at nagsasabi sa kanilang huwag matakot. At sabi ni Pedro, "Lord, if it is really you, order me to come to you." At simple sinabi ng ating Panginoong Hesus, "Come." And Peter immediately stepped out of the boat at siya ay lumakad din sa ibabaw ng tubig. Hinawakan ng ating Panginoong Hesus ang kamay ni Pedro, at habang nakatingin si Pedro sa ating Panginoong Hesus ay hindi siya lumulubog, kundi lumalakad din siya sa ibabaw ng tubig. At nung mapansin ni Pedro na nandun pa yung malakas na hangin at yung malakas na galaw ng tubig, napatingin si Pedro doon sa himpapawid, yung mga malakas na hangin at mga ulap, yung mga waves. At doon niya naalis yung tingin niya sa ating Panginoong Hesus. At doon na rin nagsimulang lumubog sa tubig si Pedro. Kaya siya ay sumigaw at humingin ng saklolo sa Panginoong Hesus. At siya naman ay tinulungan ng ating Panginoong Hesus para siya ay iahon sa tubig. Kaya ang ating Panginoong Hesus nandoon para tayo ay magtiwala sa Kanya at tanging sa Kanya lamang tumingin para hindi tayo magpahamak. Praise God. And so, Jesus took Peter by the hand and got hold of him and pulled him up. At the same time, Jesus rebuked Peter for his little faith. And so, ang aral dito sa lesson na ito na dapat nating malaman, sometimes Jesus allows us to struggle against the overwhelming odds until we come almost to the breaking point. Mapapansin natin sa buhay ng tao na pinapahintulot ng Panginoong Hesus na makadanas tayo ng mga pagsubok, ng mga pagtetest ng pananampalataya natin, at nandoon na sa point na halos maubos na yung ating pananampalataya at yung inaakala natin ay para bang tayo ay mapapahamak na. Praise God. Ngunit ang pagpapahintulot na ito ng Panginoong Hesus ay nagpapalakas pala sa atin. Ito ang karanasan na pagkukuhanan natin ng aral, natututo tayo dito. Praise the Lord. And so,
Jesus never fails and always is there to help us. Dahil nakikita ng Panginoong Hesus kung ano ang nararanasan natin, na nangangailangan tayo ng tulong, at palaging nakahanda ang ating Diyos para tayo ay iligtas, iahon sa paglubog, at kung ano man yung ating pangangailangan pa, immediate, mabilis ang ating Panginoon. At tayo aaralan niya na hindi dapat maliit ang pananampalataya natin. Nakita natin sa example dito na kay Pedro, naalis niya yung kanyang tingin sa ating Panginoong Hesus, yung focus niya nawala. Kaya doon siya nagkaroon ng kapahamakan, doon siya nagsimula na lumubog sa tubig at tumawag siya sa ating Panginoong Hesus. Lord, save me, sabi ni Pedro. Kaya the fact that Jesus was able to walk upon the water is another proof that Jesus is the mighty Creator. Amen. Wala pong ibang may kakayahan nito kundi ang ating Panginoong Hesus at kapahintulutan niya. Praise God. So ito po yung ating lesson for today, the 24th of January 2021 sa ating Sunday School po ngayong araw na to online, at nawa ay napalago ng araw na ito yung ating unawa tungkol sa ating Panginoong Diyos at sa kanyang makapangyarihang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus. Praise God. Kaya pasalamatan po natin ang ating Panginoon sa ating closing prayer. Lord Jesus Christ, sa pangalan mo, Panginoon, kami ay sumasamba. Nagpapasalamat kami at muli dinagdagan mo ang kaalaman sa aming puso at isipan, Panginoon, tungkol sa iyo. Thank you, Lord, for the understanding that you've given us. You've opened our hearts and our minds to your word. At salamat, Panginoon, na kami ay muling pinagtagumpay mo sa aming pag-aaral na ito. And we thank you that you answered our prayers, Lord Jesus. At dalangin namin na ito ay maibabahagi namin, Panginoon, sa lahat pa ng mga dapat makaalam nito at makapakinig. We pray that this important lesson of recognizing you as the Creator will be spread and be learned by every soul, Panginoon, na nakapaligid sa amin. We pray and we claim, Lord, with thanksgiving, all this as we ask in your mighty name, Jesus Christ, our Lord God. Amen. Muli, maraming salamat po, mga kapatid, sa pakikibahagi sa Sunday School class na ito. At muli, magkita-kita tayo next Sunday sa susunod na ating pag-aaral. Muli, a blessed Sunday po sa lahat.